Hello mga ka-student researchers! I'm glad that you're here in my channel. Sa video natin today ay pag-uusapan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang research at kung paano ba mas mabilis natin itong maintindihan. Gayun din ay bubusisiin natin o aalamin natin kung ano-ano ba yung mga facts and myths about sa paniniwala kung ano ang ibig sabihin ng research. So let's move forward and start learning. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang research bukod dun sa mga mahahabang definition na nababasa natin sa inyong mga aklat? Para mas mabilis na matandaan ang salitang research, sa susunod na tanungin kayo, what is the definition of research? Ay tandaan nyo lang ang mga letter na ito. SP, SP. Ang ibig sabihin niyan, systematic process of solving problems. Systematic process dahil ito ay sumusunod ng step-by-step procedure. At solving problems dahil ang research, ang main goal ng research ay makapag-solve ng problem o makapagbigay ng solution sa mga problema o issues na nakikita natin sa ating environment. Also, when we need to know about something, we do research. Kapag may mga gustong tayong mga bagay-bagay na malaman, ginagawa natin ang research. So talagang napaka-importante ng research. Dahil kung wala din itong research na to, wala tayo ng mga bagay na tinatamasa natin ngayon. Pinakang simple dyan is yung cellphone na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Ang mobile phones ay product ng research. So kung ikaw ay hindi mabubuhay na walang cellphone, thank you so much sa research. Gayun din, yung mga beauty products, yung mga gluta na yan na ginagamit natin ngayon. So, kung mas na-enhance ang beauty mo ngayon dahil sa mga beauty products na yan, salamat research. Gayun din, yung mga applications na mas napapagbilis ang communications sa mga mahal natin sa buhay na nasa ibang bansa, salamat research pa rin. Bilang estudyante, napaka-importante na alam natin kung ano ang kahalagahan ng research. Dahil kapag alam natin kung gaano ka-importante ang isang bagay na ginagawa natin, mas mapagtutuunan natin ito ng pansin at hindi natin iisipin na ginagawa lang natin yon para tayo ay makagraduate. Ayan na nga, tungkol sa malinaw na pagkakaintindi sa ibig sabihin ng research at kung ano ang purpose nito, ay tatalakayin natin sa video na ito kung ano ba yung mga paniniwala na katotohanan at yung mga parang malayo sa katotohanan tungkol sa research. So, let's discuss the facts and myths about research. Number 1 na myth na paniniwala sa research. So, research is for highly intelligent student only. That's a myth. Fact is, research is for every student. You see, ang research ay ginagawa yan, itinuturo sa mga bata para ma-enhance yung critical thinking skills along with other positive characteristics and skills na madedevelop sa inyo bilang estudyante, bilang researcher na mas may apply ninyo sa inyong actual field kapag kayo ay nagtapos na ng inyong kurso o kahit ng senior high school. The next myth that we have here is you can just copy and paste your research. Fact is, research is a collection of data from valid sources, stated and presented using your own words. So, napaka-importante dito ng paraphrasing and summarizing and also the synthesizing. No? Hindi pwede na ikinakopy and paste lang yung research. So, kung nandun pa rin kayo sa stage na paniniwala ninyo na mabilis yung research na yan, magta-type lang tayo, ikakopy and paste natin, papasa natin sa research teacher. So, iwanan na natin yung paniniwala na yan. Okay? So, ang sumunod na myth is, you can finish a research paper the night before it's due. Okay? So, unless ikaw si Superwoman, ay napaka-imposible nito. Because this is the fact. Fact is, time and effort are required for a well-researched paper. Start early to have enough time in gathering sources, writing, revising, and editing of your work. Ang research paper talaga is dumadaan siya sa proseso. So, hindi siya pwedeng madaliin. Kasi ang sabi niya nga, ang sabi dyan ay mahihilaw yung ating output, yung ating product. So, pwedeng siguro isipin mo na colloquium na namin bukas,
Kailangan ko na makapag-produce ng research paper ngayon. Ayan. Search, copy and paste, copy and paste. Hindi natin yung matatawag na research. Kasi ang research nga ay dumaan sa process, sa revision, sa pag-collecting ng data. At kapag dumaan ka doon sa pag-e-edit, revising, gathering sources, kapag dumaan ka doon lang siya matatawag na research. Ang next nating myth is writing a research paper is not applicable to real-life situations. It is just a requirement to graduate. Naniniwala pa ba kayo na ang pagsulat ng research paper ay isang requirement lang para kayo ay makagraduate? So, kung naniniwala pa kayo sa ganoong myth at iniisip nyo na wala namang epekto sa tunay na buhay ang research na yan, let's check this fact. Fact says, research skills are highly valuable in various professional fields. It is essential in many careers, and it helps develop important skills that are transferable to other aspects of life. Ibig sabihin lamang po dito, habang gumagawa ka ng research paper, habang dumadaan ka din sa process, ay nakaka-acquire ka ng mga skills and characteristics na magagamit mo sa tunay na buhay. For example, ay yung pagiging curious mo. Ano kaya ang magiging sagot dito sa problemang to? So, may problema tayo ngayon at hand. Ano kaya magiging sagot dito? So, magre-research ka. So, kapag yung skills na yon and characteristic na yon ay na-develop sa'yo as a researcher, pagdating mo sa tunay na buhay, pagdating mo sa pagtatrabaho sa inyong field, ay mai-apply mo yon for sure. Ganun din kasi kapag isa kang researcher, dapat ikaw ay may perseverance. And then yung patience mo dapat mahaba yan. At yung mga bagay na yon ay kailanganin nyo yan pagdating sa inyong tunay na buhay, sa adulthood at pagtatrabaho. Muli mga ka-student researcher, ang pag-intindi kung ano ba talaga ang purpose at ibig sabihin ng research ay napaka-importante para mas maisagawa natin ito ng maayos, may focus at tamang importansya. So sa mga susunod nating videos ay pag-uusapan naman natin ang step-by-step process na paggawa ng research. Sa ngayon, paalam muna sa inyo, naway naintindihan niyong mabuti kung gaano ka-importante ang research writing sa inyong buhay. Hindi lamang ito requirement para makagraduate, ito rin ay makaka-develop ng essential skills and characteristics na magagamit ninyo sa tunay na buhay. Maraming salamat at balik kayo sa aking channel.